Ka-Express, matapos ang mahaba at mapanghamong rehab mula sa ACL injury, noong 2025, malinaw na muling humahataw si Kai Sotto sa pro basketball scene at ramdam ito hindi lang sa Japan B-League kundi pati sa international stage. Kahit hindi pa siya bumabalik sa peak form, ipinapakita ng Gilas anchor na siya pa rin ang isa sa pinakamakapangyarihang big men sa Asia at patuloy na nagtaas ng antas ng laro niya para sa Pilipinas at para sa sarili niya bilang elite player. Sa Japan B-League, agad siyang nagparamdam sa kanyang mga comeback games. May solid double-double performances kasama ang 20 points at 14 rebounds sa isang crucial overtime win para sa Koshigaya Alphas. Isang senyales na mabilis siyang naka-recover at naka-adjust sa matinding physicality ng league. Ito ay indikasyon ng dominanting presence na hindi basta nawawala kahit galing sa malubhang injury. Hindi rin nawawala ang epekto niya sa Gilas noong 2024 FIBA Asia Cup qualifiers. Nanguna si Kai sa isang historic breakthrough win laban sa New Zealand. Nag-ambag ng isang malupit na stat line na may 19 points, 10 rebounds at 7 assists para tapusin ang matagal ng winless streak laban sa Tall Blacks. Isang patunay na kaya niya maging game changer sa pinakamalaking laban ng Gilas. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi meteoric lang, ito ay consistent growth. Mas matured ang kanyang katawan, mas disciplined ang laro at mas handa siyang tumugon sa demand ng high-level basketball. Kahit malayo pa sa kanyang peak form, malinaw sa performance niya ngayon na siya pa rin ang pinaka-impact na big man sa Asia at isang malaking dahilan kung bakit napakalakas ng Gilas Pilipinas habang papalapit ang mga mahalagang laban sa qualifiers. So ang tanong ngayon ay hindi lang kung babawi ba si Kai, kundi kung gaano kalaki ang kaya niyang itaas kapag fully recovered at peak na ang kanyang katawan at conditioning niya. That is the story to watch. Hindi ito hype to express, hindi rin ito wishful thinking. Ito ay reality check para sa buong Asian basketball scene. Bumalik na si Kai at kahit hindi pa 100%, dominante na agad. Galing sa seryosong ACL injury, inaasahan ng marami na kakapapa siya, mag-a-adjust, at baka kailangan ng mahabang panahon bago muling makahanap ng ritmo. Pero sa nakita natin sa Japan B-League ay kabaligtaran, isang mas kalmado, mas matalino at mas impactful na Kai. Sa unang yugto ng kanyang comeback, malinaw ang transformation. Hindi na siya basta umaasa sa athleticism, mas maayos ang kanyang footwork, mas mabilis ang reads at mas tama ang positioning sa depensa. Sa ilalim ng rim, ramdam ang kanyang presensya, binabago niya ang decision-making ng kalaban kahit hindi siya humahabol sa blocks o highlight plays. Ito ang marka ng elite big man, kontrolado ang laro kahit hindi sumisigaw ang stats. Sa Japan B-League, ilang beses nang napatunayan na kaya niya magdikta ng tempo kahit limitado pa ang minutes at may load management. Nakapag-deliver siya ng double-doubles, solid rim protection at efficient scoring. Kapag nasa court si Kai, mas kampante ang mga teammates, mas organized ang depensa at mas bukas ang opensa. Hindi aksidente na maraming teams ang nag-adjust ng rotations kapag nasa loob siya. Kinatatakutan ulit ang kanyang pangalan. At para sa Gilas, mas lalo ito mahalaga. Kahit galing injury, si Kai pa rin ang natural centerpiece ng interior defense at half-court offense. Sa Asia, kakaunti ang may sukat, haba at IQ na katulad niya. Kaya niyang i-absorb ang physicality ng mga powerhouse, magbasa ng double teams at mag-create para sa shooters. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi pa peak form, best player conversation pa rin siya sa Asia. At dito pumapasok ang mas malaking punto. Kung ganito na siya ngayon, paano pa kapag fully healthy na? Kapag bumalik ang full explosiveness, conditioning at confidence, tataas pa ang ceiling ng laro niya. Hindi ito comeback story lang, ito ay evolution. Isang Kai Sotto na mas handa, mas buo at mas delikado. Dito nagiging mas delikado ang sitwasyon para sa buong Asia. Hindi pa ito ang best version ni Kai. Ayon sa mga coaches at analysts sa Japan B-League, malinaw na may restriction pa sa kanyang laro, controlled minutes, gradual conditioning at focus sa long-term health. Pero kahit ganito, ramdam na ang dominance. So ibig sabihin, kapag tuluyang bumalik ang peak form, lalaki pa ang agwat niya kumpara sa ibang Asian bigs. Ang pinaka-nakakatakot na improvement ay basketball IQ at patience. Hindi nagmamadali si Kai, marunong na siyang pumili ng spots, mag-antay ng tamang help defender bago mag-kick out, at gumamit ng soft touch
Imbes na pilitin ang power. Sa depensa, hindi na lang blocks ang kanyang ambag, anticipation, verticality at shot deterrence na nagbibigay ng value. Kahit hindi siya tumatalo ng todo, nag-iiba ang tira ng kalaban kapag andyan siya. At para sa gilas, eto ang game changer. Sa system play, si Kai ang pwedeng anchor sa drop coverage, switch kapag kailangan at naging release valve sa opensa. Kapag doblehan siya sa post, automatic na bumubukas ang shooters. Kapag hindi siya dinoble, high percentage points ang kapalit. Ito ang dahilan kung bakit nagmumukhang dumoble ang galing. Mas marami siyang ginagawa nang hindi nakikita sa box score. May mas malalim pang epekto, binabago ni Kai ang scouting ng kalaban. Ang mga teams ngayon nag-prepare na laban sa kanya kahit hindi pa peak form, mas maagang help, mas physical sa frontline, at mas mahabang rotations. Pero kahit anong adjustment, kapag dumating na ang conditioning at confidence sa 100%, mawawala ang margin for error. At syempre, hindi mawawala ang tanong, NBA, real talk, habang tuloy-tuloy ang ganitong trajectory, hindi sarado ang pinto. Ang mga NBA teams tumitingin sa development curve, hindi lang sa highlights. Isang 7-3B na may international experience, improved feel at injury comeback discipline ay asset na pinapansin. Ang bottom line, hindi pa ito ang rurok ni Kai. Kung ngayon pa lang nanginginig na ang Asia, paano na kapag dumating na ang kanyang peak? Para sa gilas, malinaw ang mensahe, mas lalakas pa. Para sa mundo, isang babala, ang comeback ni Kai ay simula pa lamang. Sa puntong ito, malinaw na ang comeback ni Kai ay hindi basta good story lang. Ito ay isang babala sa buong Asia, galing sa seryosong injury. Inaasahan ng marami na babagal siya, magiging limitado o mahihirapan siyang bumalik sa dating antas. Pero kabaligtaran ang nangyari. Kahit malayo pa sa peak form si Kai, ay dominante na agad, kontrolado ang laro, at may presensyang kayang baguhin ang buong game plan ng kalaban. At ang mas nakaka-excite dito, hindi pa umaasa si Kai sa athletic peak. Ang pundasyon ng kanyang laro ngayon ay IQ, timing at discipline, mga bagay na mas tumitibay habang tumatagal. So ibig sabihin, kapag bumalik na ang full conditioning at kumpiyansa sa kanyang katawan, mas lalawak pa ang epekto niya sa opensa at depensa. At doon nagmumula ang idea na dumoble ang galing, mas konti ang galaw, pero mas malaki ang resulta. Para sa gilas, ito ay napakalaking boost, hindi lang dahil sa puntos o blocks, kundi dahil kayang i-anchor ni Kai ang sistema, magbubukas ng opensa para sa mga shooters at magsisabing defensive wall laban sa kahit sinong Asian powerhouse. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.